Ay. Yan. Yes, open. Nung nagpa-ultrasound po ako, nakita na po sa ultrasound ko na may malaki ang ulo niya. Tapos madami daw tubig sa ulo po, sir. Sobrang sakit po kasi naalagaan ko naman yung sarili ko. Tapos nung pinanganak ko po siya, 8 months po. 12 kilos yung ulo niya. Hanggang dito doon, hanggang doon sa sir, dyan sa daan. Makailang ako, hipo. Pag binubuhat ko po siya nung wala pa siyang stroller ko. Ganun siya kabigat, sobrang bigat. Naiyak na lang po ako sa daan pag ginawakan ko po siya. Ay hindi na daw pwedeng operahan kasi sobrang nipis na daw yung ulo. Tapos sobrang laki daw yung ulo. Kaya siya, tinanggihan. Nung umuwi po ako, sobrang iyak po sa sasakyan po kasi wala man lang ako magawa, sir. Yung pwede lang sanang na gamutin ko na palitin yung ulo niya po, gagawin ko. Xavier! Ang pogi-pogi ng baby love na yan. Tapos sabi ng tumutulong sa amin ng foundation, Hydrocephalus Foundation, madami naman po daw na hospital doon sa Manila, kaya naghanap po kami ng iba. Yun po, sir, sa National Children Hospital po, tinanggap po siya. Kung maaga lang po sana na-opera to, mga 1 month old pa lang siya po, sir, may posible na lilit pa yung bungo niya. Pero nalit na po kasi na-opera po, sir, kaya tubigas na yung bungo niya. Siya. Parang hose po yan. Ito po yung shunt niya po. Yung opera niya po. Naiiyak na lang po ako sa awa ko po sa anak ko. Kung ipapagabot mo namin yung anak namin po, sir, yung sasakyan po ng barangay, yung kapitan namin yung nag-driver po. Siya po yung nag-driver na papunta dun sa Santiago po. Ilang oras na mula dito? Mga 2 hours po. Ang trabaho ng asawa ko po ay magsasaka. Ako naman po ay tumutulong din sa trabaho sa gawaing bukid po. Tapos 6 po yung anak ko. Magka-6 po si Xavier. Tapos 4 po yung nag-aral po. Agmilagro ko mga lumainit din. Kaugasan. Kawarag obra sir sa pampangutin mga kaya tanak ko sir. Warga kita kapsat da sir, ora kaya kami dati ora 30 bal na handa kay ngawatan sir. Nga na lay sa nga pulo. Ada pa subli ako nakakaya nga ada maurnong latang nga baka gabig lang agkon adin ti ang kwarta tayo kun ada sir. Kasi kahit ganitong buhay namin sana kung walang magkakasakit sa amin sir. Sa hirap ng buhay. Kami pa nagkuhan ng anak ng ganito. Kaya ang hirap. Hindi din ako. Kaya siguro binigyan kami ng ganitong bata kasi alam niya na maalagaan kami sa bata po. Hindi. Ibibigay sa amin kung hindi namin kakayanin po. Kahit minsan asin lang yung ulam. Hindi ako ha. Kahit nakibubukid lang ako sa mga pinsan ko, basta may panulam lang sa kanila, okay na sa amin kung sana. Walang magkasakit na ganito. Kasi ang hirap ng buhay, tapos wala kang magawa sa anak kung ganito lang kung hirap. Hirap isipin kung saan ka kukuha ng lakas mo. Hindi. Sana po ay gumaling na siya para makasama namin habang buhay namin mag-asawa. Para hindi naman siya nahihirapan hanggang sa dulo ng paglalaban namin itong anak niya.
Kasi lumalaban naman siya. Sana maging normal na po siyang bata po. Makalakad, makapag-aral po. Yun po. Kasi nasaktan ako nakikita kong ganyan yung mga, lalo na nakikita ko yung mga anak ko na naglalaro po. Naiyak na lang po ako sa bahay namin. Pag dalawa lang kami dito, umiiyak po ako. Pag wala kaming kasama, umiyak lang po ako dito sa loob.